consequence din ng hindi magandang ekonomiya is yung pagtaas ng krimen. Isa yan sa mga dapat din na tinitingnan natin, Jade. Kasi kapag ka ang ekonomiya hindi maganda, kagaya sa nakikita sa kasalukuyan, tumataas ang antas ng iba't ibang klaseng krimen. Particularly dun sa mga krimen na related sa mga property, mga pagnanakaw, holdapan, tumataas yan. No? So isa yan sa dapat na tinitingnan natin as a consequence of a really bad economy like we're in right now. Parang stagflation na nga yung nangyayari sa atin. Nasa linya po ng ating komunikasyon via Zoom si Dr. Michael Batu, isa pong ekonomista. Doc, good morning. Jade at Admar po muli ang inyong mga kasama. Maraming salamat po sa inyong oras. Magandang umaga sa inyo dyan, Admar at Jade, at magandang umaga rin po sa ating mga taga-subaybay. Doc, anong tingin po ninyo ngayon sa kalagayan po ng ating ekonomiya? Kasi madalas na tututukan, nakikita, narinig po natin, napapanood, mostly politika Parang doon na nakabaling yung mga tao. Pero ano ba talaga ang estado ngayon ng ating ekonomiya? Alam mo, ang estado ng ekonomiya natin ngayon hindi maganda. At yan hindi lang ako ang nagsasabi niyan. No? In fact, maraming mga economists na ang nakakapuna at nakikita nila na hindi maganda ang lagay ng ating ekonomiya sa kasalukuyan. In fact, Jade, no? Yung dalawang credit rating agencies, yung Fitch at saka Moody's, ay ibinaba na po yung rating sa ating bansa. In fact, 2 days ago lang yung Fitch ratings ay ibinaba nila yung credit rating ng ating bansa from stable to negative. Sipin mo, stable siya dati, ngayon negative na. No? Ganun din naman yung Moody's, inilower nila yung outlook sa Philippine banking system from stable to negative. So hindi ito maganda kasi alam mo, Jade, nakikita ito ng mga namumuhunan at kapag hindi maganda ang evaluation ng mga credit rating agency sa lagay ng ating ekonomiya, yan ay nakakaapekto yan sa daloy ng mga foreign investment na pumapasok sa ating bansa. At sumasalamin na ito sa nakikita natin, Jade, na mababang pagpasok ng foreign direct investments. So kung susumahin mo, Jade, titingnan natin yung rate of inflation, may unemployment tayo pero napakataas ng underemployment, ang paglago ng ekonomiya natin ay napakababa. No? Nung nakdaang quarter, it was 2.8%. Ang ginawa ng gobyerno ngayon ay binaba pa nilang lalo yung kanilang estimate na paglago ng ekonomiya to somewhere between 3.5% to 4.5% na lang. Na dati-dati dapat yan nasa 5 to 6% o higit pa. Ngayon nasa somewhere between 3.5 to 4.5% na lang, no, Jade? So sa nakikita natin ngayon, hindi maganda ang lagay ng ekonomiya at lalo pang naging malala yung sitwasyon because na-expose tayo dun sa crisis sa Middle East, no? Diyan sa gulo between Iran and US and Israel. At hindi lang yon, yung nangyaring corruption, no? sa flood control, yan ay nakaapekto na rin yan sa ating ekonomiya mismo. No? Nakaapekto yan through sa pagbaba ng government spending dahil sa mga infrastructure projects, nagkaroon ng pagbaba, no, ng amount ng spending at yung pagpasok ng foreign direct investment kasi hindi naging maganda yung imahe ng ating bansa from the point of view of foreign investors. So kung susumahin, Jade, sa ngayon hindi po maganda ang lagay ng ating ekonomiya. Opo, ay nabanggit po ninyo yung credit rating bumagsak o bumaba. Paano po yan? May plano pa naman yung gobyerno natin na umutang ulit. Makakaapekto ho ba yan? Alam mo, nakakahiya nga itong nangyari na ito na pag-downgrade ng mga credit rating agencies. Nakakahiya ito from the point of view of the government. Kasi kung titingnan mo, Jade, yung takbo ng evaluation ng mga iba't ibang international credit rating agencies sa Pilipinas, sa ating bansa, makikita niyo pataas ng pataas yung kanilang evaluation sa atin. No? Paganda ng paganda. Dati hindi magandang magpautang sa Pilipinas, hindi maganda yung credit rating, pero over the years tumaas yan hanggang sa panahon ni Pangulong Duterte, no? Tumaas yan. Ngayon na nangyari itong panahon ni Marcos Jr., sinayang niya yung naging magandang reputation ng ating bansa noong mga nagdaang pang-administrasyon. Imagine, Jade, it took probably 4 administrations to actually improve the credit rating of the Philippines.
And yet it took only one administration, and that's the administration of Marcos Jr., to actually ruin the reputation of our country as far as credit rating agencies are concerned. Kung makikita mo, Jade, sa credit rating, no, ilang administrasyon yan. Napakaganda, paganda ng paganda, na pa-improve ng pa-improve. Pagdating kay Marcos Jr., wala namang pandemic, walang crisis na ganong proportion. Well, we do have the Middle East crisis, pero hindi ito kagaya ng pandemic. At ang nangyari is, sa kanyang administrasyon, nasira yung ating reputasyon as far as these credit rating agencies are concerned. So ang tanong ngayon, Jade, sa tanong mo kanina, ano ang consequence nito? No? Ano ngayon ang mangyayari? Well, una is magiging mas mataas na ang singil, no, pag ang Pilipinas ay nangutang. Kasi ang mangyayari niyan, Jade, is that foreign investors or foreign lenders, to be precise, will view the Philippines as a risky country to lend. Baka hindi sila mabayaran. Yun yung wino-worry ng mga foreign lenders. So kapag mataas ang cost of borrowing, magkakaroon yan ng implication dun sa tinatawag nating fiscal space ng gobyerno. Kasi kung titingnan mo yung budget, laging kulang yung revenues sa gastos. So yung difference niyan, mga kababayan, yan ay inuutang yan ng gobyerno natin. At yung utang na yan, they have to pay that with interest. Eh dahil nga hindi na maganda ang reputasyon ng ating bansa as far as these credit rating agencies are concerned. No? Imagine from stable, naging negative tayo. Ang immediate implication po niyan, mga kababayan, is magmamahal po yung cost of borrowing. So tataas po yung interest na babayaran. Yan yung una. Ikalawa, itong mga credit ratings na ito, tinitingnan din ito ng mga namumuhunan. Kasi it's an indicator or it's an what call like an aggregate indicator ng performance ng isang ekonomiya. No? Kasi ano na yan kumbaga aggregated rating na yan. Tinitingnan yan yung paglago ng ekonomiya, inflation, governance, yung napakaraming mga iba't ibang variables. Kaya mahalaga itong determinant ng mga investor kung sila ay mamumuhunan sa ating bansa. Eh tayo ngayon po from stable, no? Ganda nun dati, stable po tayo. Naging negative na tayo under kay Marcos Jr. So hindi ito maganda from foreign direct investment. Kami mga economists, meron kami ditong sinasabi na parang vicious cycle ito, Jade. So halimbawa, nakita ng mga investor na hindi magandang mamuhunan, kokonti ngayon yung papasok na foreign direct investment. At kapag kokonti yung FDI, makaka-apekto din yan sa mga sumusunod pa ng mga credit ratings. Baka pababa na yung credit rating natin hanggang sa totally talagang maging parang walang kwenta na, no, from the point of view of foreign investors ng ating bansa. Yun po yung nakikita ko dyan. Ano? Kailangan dyan magkaroon kagad ng intervention ng gobyerno para hindi pa lalong maging mas malala, no, yung paningin or pananaw ng mga namumuhunan po sa ating bansa. Pero sa tingin po ninyo, Doc, sa kasalukuyang estado po ng credit rating po natin, ay pauutangin pa tayo ng ang Marcos administration. Ang problema lamang, malaki yung mataas na interest na babayaran. Ganun, Doc? Oo, so may pautangin pa rin naman, tama ka, Jade, no? May mga magpapautang pa rin naman. Kaya lang ang sinipon ng problema natin dito, Jade, is that mataas yung magiging cost of borrowing, and imbis sana yung karagdagang ibabayad sana dun sa utang, no, sa interest, sana napunta na yun sa mga government programs, no, o kaya napunta yun sa pagbawas ng buwis halimbawa. Ang nangyari, mapupunta lang ito sa pagbayad ng mas mataas na interest. No, so ito na yung nakikita natin na negatibong epekto ng hindi maayos na pamamahala at papapatakbo ng ating ekonomiya under sa current administration, no? Unfortunately. Opo. Nakita na natin ngayon yung consequence, Jade, no, na hindi naging maganda ang pananaw ng mga credit rating agencies. Opo. Yung tiwala po ng mga investors, sabi mo nga, baga nawawala na. Wala nang na balak na mamuhunan dito sa ating bansa dahil sa iba't ibang mga issues na kinakaharap po natin. At bukod dyan, Doc, nakikita nyo rin ho ba na dahil wala na mga nag-i-invest, dumarami din po yung mga nagsasara na ng mga negosyo? Oo, alam mo, Jade, no, kung makikita ninyo, no, may mga malalaking mga negosyo na nagsasara. No, hindi ko na lang papangalanan, no, pero nakikita natin sa balita, no, may mga malalaking mga
mga kumpanya ito, no? Maraming mga branches, no? Food chain. Kilala pa nga yung iba dito eh. Ang nangyari is nagsara sila kasi nga ang mga tao hindi bumibili. So yung tanong mo na yan, Jade, meron niyang implication doon sa tinatawag nating consumer confidence. No, kasi meron tayong tinatawag na consumer confidence, meron din tayong tinatawag na business confidence. At dahil sa hindi magandang lagay ng ating ekonomiya sa kasalukuyan, nakakapekto po ito doon sa kumpiyansa ng mga consumer, ng ordinaryong mamamayan. So halimbawa, imbis na sila ay mamimili, no? Ay, pagpapaliban muna nila yan. Kasi nga, aantay muna nilang gumanda yung ekonomiya o kaya may pinaghahandaan nila na baka posibleng lumala pa lalo yung sitwasyon, so magtatabi muna sila. So nag-aalangan silang gumastos. At kapag ka ang consumer ay nag-aalangan gumastos, no? And by the way, ang consumption, no, yung pagkonsumo ng mamamayan, it accounts for more than 70% of our gross domestic product, Jade. So ibig sabihin kapag ka nagkaroon ng pagtumal ng consumption, dali kagad dyan yung paglago ng ekonomiya. So kailangan alagaan din yan ng gobyerno ng mabuti yung kumpiyansa ng mga consumer, no? So kaya nagsara, no, yung mga malalaki, halimbawa kasi nga walang bumibili, naging matumal ang negosyo. Jade, kung yung malalaking kumpanya nagsara, can you just imagine what's happening dun sa mga maliliit? So diyan makikita, no? Kaya ang paglago ng ekonomiya natin nasa 2.8%. Kapag nagsasara ang mga negosyo, kahit malaki, maliit, lalo pang hihila yan sa paglago ng ekonomiya pababa. Now, yung inaasahan natin na mga foreign direct investment sana na makakalikha ng trabaho para sa atin at makakatulong sana sa pagdagdag ng produksyon sa ating ekonomiya, hindi darating kasi nga hindi na maganda ang reputasyon ng ating bansa. So sa aking palagay, no, total si Marcos Jr. naman nakikita ko dito na ginagawan nila ng mga band-aid solution yan eh. Nakikita ko dito, Jade, no, because of what is going on with our economy, I think it's about time for the president to consider na magkaroon ng balasahan dun sa kanyang economic team. Kasi hindi na nagiging maganda ang lagay ng ekonomiya ngayon sa kasalukuyan. At ang traditional na ginagawa ng mga pangulo, Jade, pag may mga ganyan, ano, kagaya yung credit rating natin naging negative na, kailangan may managot dyan. And usually, yung ginagawa ng presidente is he could ask some of his economic team to resign, no? Kasi nga palitan na niya 'yon. Kasi nga kung ganito rin naman ang nagiging lagay ng ekonomiya natin, that means whatever they're doing is not working. So palagay ko, kailangan magkaroon ng mga bagong mukha dyan, magkaroon ng bagong perspektibo para maisaayos yan. Pero at the end of the day, Jade, kahit baguhin mo rin yung mga cabinet secretaries dyan, hanggat hindi nagbabago si Marcos Jr. sa kanyang direksyon, sa kanyang vision sa bansa, wala pa rin mangyayari dyan. Kaya I cannot wait, mga kababayan, I cannot wait until 2028. Opo. At bukod dyan, Doc, paano naman po makakaapekto yung pagbaba ng credit rating natin doon sa halaga po ng piso kontra dolyar? Mayroong malaking impact yan. Kasi, alam mo Jade, ang napag-usapan natin to noon, pero i-refresh lang natin yung memory ng ating mga taga-subaybay. Ang palitan ng piso sa dolyar, nadidetermina yan ng merkado. So yung merkado may demand and supply yan. Yung pagpasok ng mga foreign direct investment, pasok yung mga dollars, nakakaapekto yan sa supply. At kapag mataas ang supply, no, ng ating dollar ng dollar sa ating bansa, nagmumura ang dollar at lumalakas ang piso. So kapag matumal ang pasok ng dollars, hihina ang piso. Yun yung nakikita natin. So this would contribute dun sa sinasabi ko kaninang downward spiral, no? Yung vicious cycle na yan. Kasi kapag konti ang pasok ng dollars sa ating ekonomiya, hihina lalo ang piso, no? Magmamahal yung ating mga inuutang panlabas, magmamahal din yung mga inaangkat natin, mapakrudo man yan o lalong-lalo na sa pagkain. At yan po ay makakaroon ng epekto yan, Jade, sa inflation. No? So bakit natin na bumababa ang rate of inflation ngayon? Mayroong trend na pababa kasi nga yung presyo ng produktong petrolyo sa pandaigdigang pamilihan ay pababa na. So merong indication na baka yung inflation natin bumaba. Kaya lang,
dahil sa konting pumapasok na dollars sa ating bansa, no? Yung foreign currency, konting pumapasok dahil matumal ang investment. Umaasa na lang tayo sa remittance, Jade, no? Remittance na lang halos ang nagpapatakbo ng ating ekonomiya sa kasalukuyan. Salamat sa ating mga OFWs. At yan kapag umunti ng umunti ang pumapasok na dollars, hihina ang piso, yan po ay may impact din yan sa inflation. Mhm. Wala nang ibang source, Doc, bukod doon sa remittance ng ating mga kababayang OFW? O kasi kukunti pumapasok na investment eh. So ang inaasahan na lang natin is yung yung consumption that is driven by remittances. And kung titingnan po ninyo, no, ang pumapasok na remittances sa atin is about 10% of our economy at the very least. Siyempre may mga na-generate din yan na multiplier effects, no? Pero kung ikukumpara mo yung pasok ng remittance sa pasok ng investment, humihina na yung investment pero yung remittances natin okay pa rin. So as far as inflows of foreign funds are concerned, talagang remittances na lang sa kasalukuyan ang maaasahan natin. Kasi nga yung mga investment hindi na or nawala na yung kumpiyansa ng mga investor na mamuhunan sa ating bansa. So yung mga pasok ng foreign currency, naasahan na lang natin dyan, galing sa mga OFWs, G. At inaasahan din natin na dahil sa hirap nga ng buhay dito sa Pilipinas, Doc, marami ding mangingibang bansa at magtrabaho dahil nga ang epekto din po niyan wala na masyadong trabaho, oportunidad na magtrabaho po dito sa Pilipinas dahil konting income at the same time nagmamahala na nga yung mga bilihin. Well, alam mo Jade, yan yung tinatawag nating social cost, no? Kasi hindi lang basta yung tao ang umalis, kundi yung talent. Yan yung tinatawag nating Jade na brain drain. So yung imbis sana na dyan sa ating bansa magtrabaho, yung ating mga kababayan at tumulong sa ating ekonomiya, ang nangyayari umaalis sila at nangigibang bayan, no? Nangigibang bansa. Hindi lang yung Jade, no? Isa sa mga consequence din ng hindi magandang ekonomiya is yung pagtaas ng krimen. Isa yan sa mga dapat din na tinitingnan natin, Jade. Kasi kapag ang ekonomiya hindi maganda, kagaya sa nakikita sa kasalukuyan, tumataas ang antas ng iba't ibang klaseng krimen. Particularly dun sa mga krimen na related sa mga property, mga pagnanakaw, holdapan, tumataas yan. No? So isa yan sa dapat na tinitingnan natin as a consequence of a really bad economy like we're in right now. Parang stagflation na nga yung nangyayari sa atin. Pero doon, balik tayo sa brain drain. As far as brain drain though, sayang talaga, Jade, kasi imbis na magtrabaho sa ating bansa, yung ating mga kababayan nangingibang bansa. Kaya lang, ang kapalit din naman ito is yung remittances na natatanggap naman nila. No? So kung titimbangin mo rin naman, may positibong epekto din naman sa ating ekonomiya yung remittances na pumapasok. Just imagine, Jade, kung walang OFWs, sana pupulutin ang ating ekonomiya sa kasalukuyan. Baka maging kahalintulad na tayo sa Myanmar o sa mga ibang bansa na hindi maganda ang lagay ng ekonomiya and wala silang maasahan na flows na galing sa ibang bansa kagaya ng meron tayo ng remittances. At madalas, bago ko lang ipasa kay Partner Admar, Doc, madalas yung mga OFW pa naman ang mahilig din mag-invest ng mga bahay, kotse dito sa Pilipinas. Sa tingin mo, doon sa mga nagbabalak din na mag-loan, malaking epekto din ho yan dahil tataas yun yung interest ng paglo-loan po nila sa bangko. Well, mataas na nga rin ang interest ngayon, Jake, kasi tinaas ng Bangko Sentral yung interest rate to control inflation. So, and by the way, no, yung pagtaas ng inflation na yan as a result of the crisis sa Middle East, that could have been minimized if our government made preparations dun sa crisis na nangyayari ngayon, no? So, hindi kagaya ng mga ibang bansa, no? Sa mga ibang bansa, they came prepared for this crisis. Kaya yung epekto sa kanila hindi kasing lala nung sa atin. Na tayo lang ang bansa sa buong mundo na nagdeklara ng National Energy Emergency. Can you imagine that? We're the only country that did that because it reflects yung kawalan ng paghahanda ng gobyerno natin ngayon diyan sa krisis na yan at sa mga darating pang krisis. No? So yan yung nakikita ko na kulang po talaga sa paghahanda, kulang sa anticipation. At ano nangyari? Ang nangyari is, nung tumaas ang inflation, ang response ng central bank is to increase the interest rate. Anong epekto nito? Magmamahal ngayon ang pangungutang. So kung kayo po ay maliit na negosyo, gusto ninyong mag-increase ng produksyon dahil nga may mga bago kayong orders, kailangan ninyong humiram ng pera sa bangko, mas malaki na po ang babayaran nyo ngayon na interest.
Pasalamat po tayo sa gobyerno dahil hindi nila ginawa yung dapat nilang gawin na paghandaan yung epekto ng krisis na yan. Kaya tumaas ang inflation at kaya tumaas ang interest rate. Yun po yan. Ano? So, isipin po ninyo, kung kayo po ay maliit na negosyo at gusto nyo maghiram ng pera sa bangko, yung mataas na interest rate po ninyo, isipin ninyo na yan po ay dahil sa kawalan ng paghahanda o kakulangan ng paghahanda rather ng ating gobyerno sa krisis na yan. Doc, magandang umaga, si Admar Pueto. Meron po pag-aaral itong ANZ research na sa nakatakdang pag-rate hike din no, ng Central Bank ng Estados Unidos ay posibleng sumadsad pa sa 63 pesos. Ito pong palitan ng piso kontra dolyar. Iba pa ito na factor no, doon sa gulo dyan sa gitnang silangan. Ito sa hakbang naman ng Estados Unidos. Doc, ano masasabi niyo po rito? Well, that reflects how vulnerable yung ating ekonomiya, Admar. Kasi kung makikita mo, no, kung yung galaw ng mga pulisya sa Estados Unidos, for example, it has a direct effect sa atin. Yung ating vulnerability is because hindi natin na properly diversify yung ating mga kapartners, yung ating mga trading relations, hindi tayo nakapag-diversify properly. And again, part yan doon sa tinatawag ko kanina na kakulangan ng ating gobyerno in terms of preparing for a crisis na kagaya na nakikita natin ngayon. And of course, ultimately, ang nagsasuffer niyan is yung mga ordinaryong mamamayan. No? So, to sum it up, Admar, yung paghina ng piso, yan ay caused primarily ng kumukonting pagpasok ng dollar sa ating bansa. No, kung titingnan natin yung palitan ng US dollar at ng piso. Kumukonting pumapasok na dollars. Bakit? Kasi yung mga policy sa Estados Unidos, ang nangyayari, imbis na sa atin pumunta yung dollars, babalik sa kanila. So yun. Una. Ikalawa, yung pinag-uusapan namin kanina ni Jade, no, na yung mga credit ratings, no, hindi maganda. That causes aversion sa mga foreign investor. Imbis na mamuhunan sila sa atin, ayaw na. Punta na lang sila sa ibang bansa. Nakaka-cause na yun. Kaya hindi malabo, Admar, na ang ating exchange rate, baka umabot pa ito ng 65 no, sa mga darating na buwan. Hindi malabong mangyari yan. Kasi kung magtutuloy-tuloy yung paghina ng ekonomiya natin at yung paglakas ng dollars, ang mangyayari niyan, Admar, is baka sumadsad palalo yan, umabot pa po yan ng 65. Opo, ito yung nakikita natin na pag ang Estados Unidos merong mga pagbabago sa kanilang polisiya, apektado agad tayo. Pero lagi tayong tali sa Estados Unidos dahil kamakailan lang pumunta ang presidente sa Russia, no? At aminado ang Pilipinas na hindi sila basta-basta magkaroon ng mga deals talaga with Russia, lalo na yung pag-aangkat natin ng oil. Dahil nga, meron pang kinukonsidera tayo dito sa Estados Unidos. Pero pag ang Estados, makakatulong talaga kung hindi na natin iisipin ang role ng Estados Unidos para sa kapakanan ng ating bansa. Pero yan po ang nangyayari sa tila hindi independent foreign policy, Doc. Alam mo, ang paniniwala ko, Admar, is ang mga bansa ay soberanya. May soberanya ang kanya-kanya mga bansa. So halimbawa, ang Pilipinas, gusto nating bumili ng krudo mula sa Russia. We could do that, no? Kasi tayo ay merong soberanya. We are our own country. And we cannot be influenced by, the Americans or any other country on what we can do. In fact, ang natatangi lang na po pwede maka-impluwensya sa ating gobyerno in terms of these kinds of decisions is the Filipino people themselves, Admar. Hindi mga foreigners ang pwede magdikta niyan sa atin. Kaya nakakalungkot, mga kababayan, na ang ating gobyerno ay na puwersa na tanggapin itong ganitong klaseng sitwasyon na kung saan may murang alternative, hindi natin magawa kasi nga sanctioned oil, hindi tayo pwedeng makabili kasi nga magagalit ang Estados Unidos. Nakakakalungkot na sitwasyon yan, mga kababayan, kasi napapakita niyan na yung kawalan natin mismo ng soberanya. Hindi ba? So, ang aking palagay dito is hopefully, pagdating natin sa 2028, we will have a new administration and a president who will pursue a totally independent
foreign policy, no, na kung saan na Filipino people mismo ang makakapagdesisyon kung saan nila gusto. Gusto ba nilang bumili ng krudo sa Russia? Gusto ba nila ng mas mainit na pakikipag-negosyo at trade relations with China, for example, or any other country? It's the Filipino people who will decide that and not any foreign power or foreign influence. Doc, balik ako dito sa usapin naman sa Pilipinas, problema natin. No? Gaano ba kalaki yung ambag sa spending ng gobyerno, lalo na sa infra, sa ekonomiya po natin? Kasi meron pong pahayag, batay sa datos ng DBM, nasa 51.7 yung ibinagsak ng spending natin ngayong taon kumpara sa nakalipas po na taon. Ang government spending kasi part yan ng government consumption na sinasabi natin. It's about 20% of our economy, Admar. So kapag ka nagkaroon yan ng let's say ng pag-decline, no, ng paggastos ng gobyerno, lalong-lalo na sa mga public infrastructure, ang dali niyang kagad, kung titingnan mo yung kalkulasyon ng GDP, ang madadali diyan yung construction as sector ng ekonomiya at saka yung mga capital expenditure na sinasabi natin, ano. So ang mangyayari niyan is magkakaroon kagad ng epekto considering that it's 20% of our economy, Admar. Kaya kapag ka nagkaroon ng delay sa mga project o kaya nagkaroon ng pagbagsak ng dami halimbawa ng mga projects ng gobyerno, mayroon yung epekto yan. Nakita natin ito, Admar, nung pumutok itong issue sa flood control. After a few months, nakita natin na medyo bumagal ang paggastos ng gobyerno as far as construction projects are concerned, no? Kasi naging issue yung mga project. So ang nangyari, hinold muna yung iba naman mas in-scrutinize nila, so nagkaroon ng delay, at yung delay na yan o kaya yung pag-cancel ng mga proyekto, nagkaroon po yan ng epekto sa paglago ng ating ekonomiya. Kaya yung matumal na growth natin na nasa 2.8% nung nagdaang quarter, yan ay reflection din yan nung pagtumal naman ng government spending natin. So hopefully itong taon na to, no, maihabol nila yung pag-increase ng spending para naman maiangat bahagya, no, yung paglago ng ating ekonomiya sana, Admar. Opo, yan din yung sabi ng Malacanang, no, na sa susunod na last na kalahati ng taon ay palalakasin pa nila yung spending. Pero hindi po ba, kumbaga, magiging ano ba ito, attractive na ba ito sa mga investor kung gagastos na sila o nandun pa rin yung agam-agam kasi hindi pa rin natutuldukan yung issue ng korupsyon at may pahayag na by 2027, which hihimayin yan ngayong taon, isisingit ulit yung flood control ng mga pondo, Doc. Alam mo, hanggat hindi, tama ka, Admar, no? Hanggat hindi natutuldukan yung issue na yan sa flood control and in total, yung corruption. Kasi yung flood control, alam mo, Admar, that is just the tip of the iceberg. Yung graft and corruption sa ating gobyerno is very perverse. Napakalala po niyan, no? In fact, may mga estimates na nagsasabi na sa total na ginagastos ng gobyerno, mahigit kalahati po ay napupunta na lang sa graft and corruption. So yung nakita natin na sitwasyon dyan sa flood control, ano lang yan mga kababayan, kumbaga sa movie, trailer pa lang yan, no? Hindi pa kung ano-noorin nyo yung buong pelikula niyan, napakalaki pong pera ang involved sa nakawan sa ating gobyerno. At yan ay nakaka-apekto yan, Admar, sa mga foreign investors. So halimbawa, sa tanong mo, halimbawa naihabol ng gobyerno yung spending, no? So naihabol nila yan, tumaas ng bahagya yung GDP growth. Okay naman po yan. Kaya lang, hindi ito sapat para makumbinse ang mga namumuhunan na maayos na ang lagay ng ating ekonomiya. Kasi ang tinitingnan po dyan ng mga investor is kung nagkaroon ng pagbabago doon sa pagpapatakbo ng ating bansa. So hanggat walang nakikitang pagbabago ang mga namumuhunan, asahan pa rin natin na lalo pang papangit ang pananaw nila sa atin, no? In terms of yung sinakita nating credit ratings kanina, lalo pang papangit yan at makakaapekto pa yan lalo sa future na lagay ng ating ekonomiya. So yun yung binabanggit ko kaninang vicious cycle or yung spiral na yan na kung saan na hihilain yan pababa, no, ng pababa ang ating ekonomiya, Admar. So hindi sapat yun. Kulang kung magawa nila yan na maihabol, okay.
pero kulang pa yan kasi ang inaantay ng mga investors is magkaroon ng pagbabago at managot yung mga dapat na managot dyan sa mga issue na yun. Hindi lang sa flood control, kundi sa iba pang mga issue ng korupsyon sa ating sa ating bansa. Doc, maraming salamat po sa inyong oras at sa pagbibigay po niyo ng impormasyon ngayong umaga. Good morning po sa inyo. Maraming salamat at Mark Jade, mabuhay po kayo at mabuhay po ang Pilipinas. Mga kababayan, si Dr. Michael Batu, isa pong ekonomista ang ating nakasama, napakinggan po ngayong umaga.